kabilang linya po natin si ASEC Irene Dumlao. Ma'am Irene, magandang hapon po, Bong Nebria para sa Biyaheng IZ. Magandang hapon, Sir Bong. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC Irene, I know you've been very busy, but may we just ask, kamusta na po yung pamamahagi po ng cash relief assistance natin? Well, dito po sa pamamahagi natin ng cash relief assistance, nasa mahigit 1.1 million na po ng mga drivers ang ating pong nabahaginan ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa katunayan nga po, nasa mahigit 5.6 billion pesos na yung ating pong nailabas o naipamahagi na sa mga tsuper na kinabibilangan ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, TNVS drivers, gayon din po ng MC taxi drivers at mga service delivery riders. At nagpapatuloy po itong ating pamamahagi ng tulong sa iba't ibang mga municipalities outside Metro Manila. Ngayon po, Sir Bong, ngayong araw na ito, nagkaroon ng activity ang DSWD with the TNVS, with the transport network companies, gayon din with LTFRB and DICT para maisaayos po natin yung natitirang listahan ng mga drivers. Lumalabas po kasi, Sir Bong, na meron pa rin po mga drivers ang hindi pa nakapag-claim at meron pa nga po yung nagsasabi na hindi pa rin po sila na ipasama sa listahan. So to address these concerns, minabuti po ni DSWD Secretary Gatchalian na pulungin po lahat ng mga transport network companies so that once and for all, matapos na natin itong mga issues on duplicate entries, erroneous entries, gayon din po yung mga issues na wala pong, may mga inconsistencies sa mga driver's license at dun sa listahan na isinumite sa DSWD. Ito po kasi yung mga nakita natin na mga challenges that hampers the efficient distribution of cash relief assistance to our drivers. Ma'am Irene, ito bang yung mga double entry na to? Ito po ba yung mga drivers that they were working in a different TNBS company before, lumipat sila sa kabilang TNBS company, and yet their name was retained in the previous, tapos ngayon dalawa pangalan nila? Ganun po ba yun? Tama po, Sir Bong. May mga multi-apping din. Yes. At meron din pong mga MC taxi drivers na nagso-service delivery rider din. Oo. Meron din po tayo na-encounter na tricycle driver dati, but ngayon ay service delivery driver na. So, lumabas po yung pangalan niya dun sa listahan na isinumite ng TODA, kaya dun po siya nakatanggap. No, dun sa payout ng mga tricycle drivers. And then nalaman natin na dahil nagrereklamo nga po na wala siya doon sa listahan ng kanyang TNC o doon sa service delivery rider. So, ipinaliwanag po natin kung bakit hindi na siya ulit makakatanggap because with the limited fiscal space, kinakailangan na ma-ensure natin na wala pong kukubra ng 2 beses o higit pa. Ibig sabihin, wala pong double dipping. So, ilan lamang po yan doon sa mga concerns sa duplicate entries. Opo. And then, meron din po kasi yung lumalabas, Sir Bong, na halimbawa, Irene Dumlao. Opo. Tapos tama yung birth date ko. And then, meron ding lumabas na Irene Dumlao, sabihin mo na may extra A. Irene Dumlao A. Gumanon. Opo. Tapos, same address, tapos same birth date. So, po yung mga ilan din sa mga nakita po natin na mga issues na ina-address po natin ngayong araw. Alam mo, ma'am, ASEC, kagabi, I rode a TNBS, pauwi. And I was asking the driver, Manong, nakakuha ka na ba ng cash relief assistance mo? Sir, hindi pa nga eh. Sabi ko, teka, ilan na, kinokorek na ng DSWD and all that. Minsan talaga yung mga drivers din, parang they find it difficult when it comes to, sabi ko, online na. Ilalagay mo na lang yung pangalan and all that. Sabi ko, what's difficult with that? Sabi ko, gano'n na magpalista ka. Minsan siguro, they're afraid of the process itself. Kaya nahuhuli, sabi ko, sayang po yun, Manong. Ginagawa ng gobyerno yan para makatulong sa inyo. I-avail nyo yun.
no? Pumunta kayo sa TNBS company nyo, and yet parang hesitant siya na, sabi ko, ano, legal ka ba na ano? And I think there's something to it na it's either talagang they're just afraid of the technology itself, of listing their names, or they're just too talagang adamant na mag-proceed. Siguro sabi nga, wala bang problema sa lisensya mo? Ano, wala naman, sir. Talagang minsan ako ang problema. So minsan talaga siguro yung mga kababayan natin, sila rin ang problema na i-correct yung mga ano, katulad ng mga maling spelling na yan. Dapat matagal na nilang kinorek yan. Pero dahil nagkakaroon ng cash assistance, ngayon pa tayo nagkukumahog na ayusin yung mga simpleng mistake in our spelling. Ano? Yan nga po yung nakita natin ng mga issues, Sir Bong. Kaya sabi ni Secretary Rex Gatchalian, kahit hindi po ito mandato ng DSWD, yung ayusin yung listahan ng mga drivers, ay kami na rin po ang kumbaga parang nag-spearhead ng activity to do data reconciliation. Opo. Kasi po kami yung paymaster, so kami naman po yung nireklamo ng mga drivers na hindi pa nga nakakatanggap. So sabi nga po ni Sec Rex ay ayusin na natin ito para hindi Opo. na rin nagagalit sa amin ng mga tsuper. Tama nga At po. nakita nyo naman po, nag-effort talaga ang DSWD para magkaroon tayo ng data cleansing and data reconciliation. Siguro, Sec Irene, i-aboard nyo na rin yung Philippine Statistics Authority para yung mga pangalan na yan, masaayos na rin, ano? Actually, isa rin po yan sa nakita natin, na karamihan pala sa mga drivers natin ay wala rin pong PhilSys ID. At marami rin po sa mga drivers natin ay hindi nakaka-capture kasing information doon sa community-based monitoring system. So Opo. one of our recommendations nga po is magkaroon ng data interoperability. Yes. Na kung saan yung datos ng LTFRB dapat mag-reconcile yan with our CBMS and with our PhilSys, yung PSA data natin, and all other data sets ng ating pong pamahalaan. Nang sa gayon, kapag may mga ganito po na mga energy emergency at kinakailangan nating magbigay ng financial assistance to those affected, ay madali po nating magagawa sapagkat meron na tayong master list ng mga vulnerable sectors, including the drivers. Which by the way, Sir Bong, sa amin po sa DSWD, malaking opportunity. Despite the challenges Opo. that we were facing the past few weeks, nakikita rin naman natin yung oportunidad na magkaroon nga po tayo, mag-generate tayo ng isang listahan na madali pong magiging reference ng ating pong pamahalaan for any succeeding aid distribution. We stay on the first tranche ng pamimigay nito? Yes, sir. This is the first tranche of Okay. cash relief assistance. Okay. Maybe it will be easier kung magkakaroon pa tayo ng ilang second and third pag naayos na po natin yung listahan na yan. Ano? Well, tama po, Sir Bong. Kung magkakaroon man po ng pangalawa o pangatlong bugso Opo. nitong cash relief assistance or any cash assistance po for the vulnerable sectors, particularly the drivers, mas magiging confident na tayo. Yes. Because naayos na natin yung listahan and fully verified yung information na na-provide o na-isabit sa DSWD o sa pamahalaan in general. Tama. Well, ma'am, again, congratulations with what you're doing. Alam natin na talagang ito po mga bagay na to, everyone was caught by surprise, but you're still on top of the situation in giving this cash relief assistance sa kanila, no matter how challenging the situation is. Anyway, Ma'am Irene, maraming salamat po sa inyong oras na binigay niyo po sa Maraming aming, salamat din po. programa. Yes, maraming salamat din po, Sir Bong, for the opportunity that you continuously provide or give DSWD para makapag-provide po tayo ng relevant and timely information sa ating pong mga kababayan. Muli, maraming salamat po at magandang hapon po. Yes. Ayan po ang spokesperson ng DSWD, si ASEC Irene Duglao.